Dito na po tayo sa ating naguluhan ako dun. Parang sumakit ulo ko. Parang sumakit ulo ko dun ah. Parang nagkaroon ako ng ano dun ah. Ang sakit ng ulo ko dun. Kumbaga kasalanan pa na. Ay, nahusog. Dito na muna tayo. Ayan, dito tayo. Ito po, maganda po ito. Tungkol po ito sa babaligtad na po ah. Ito po, dito na tayo sa pagbaligtad ah. Sa pagbaligtad. Okay? Ayan. Okay, unahin muna natin to. Ito nga po, ito kasi, di ba ito? Classmate daw sa SSE Law School ni Ramil Madriaga, si BP Inday Sara, noong 1991. Hoy, baliw! Elementary high school pa lang si Sara Duterte noon. Sabi ni Jay Sonsa, na 2 ngipin na lang po, ha? Kapag nawala po yung 2 ngipin yan, kadugtong po niya ng 1/4 na baga niya. Todas yan. Ha? Todas yan, sabi ko sa inyo. Todas yan. Ano sabi nung Sabi nung bata, ito po yung uso ngayon eh. Binabara sila ng mga bata na mas matalino pa sa kanila. Wala naman sinabi si Ramil sa affidavit, nakaklase niya si Sara Duterte. At paano nga naman magiging kaklase ni Sara si Madriaga? 1978 pinanganak si Sara. 13 years old lang siya noong 1991. At isa pa, hindi siya elementary. High school siya nan. Bobo! Oh, bobo talaga eh. Miguel, entrepreneur, Gen Z. Ang bobo mo talaga, Jay Sonsa eh. Sabi ko sa'yo, Jay Sonsa, pinagtututbrush ka, ayaw mo. Aray ko. Ha? Di ba? Kasi tayo, pag hindi tayo nagtututbrush talaga, ganyan po yan eh. Nagkakaroon yan ng super effect sa ating pag-iisip. Di ba? Kasi Jay Sonsa, kailangan mo rin mag-toothbrush. Kasi nai-inhale mo eh. Pag na-inhale mo ang baho ng hininga mo, pwede mo ma-absorb yan eh. Di ba? Magiging baho ng pagkatao mo, hayop ka. Anak ka lang po. Di ba? Kaya ganyan ang itsura mo eh. Kaya ganyan yung itsura mo para kang naaagdas eh. Kasi yung hininga mo yan eh. Di ba? Yan ang tinatawag na carbon monoxide. Buti nga yung tambucho, medyo malinis-linis pa nilalabas sa mga tambucho yung carbon monoxide eh. Diba? Kaya mag-ingat-ingat kayo dyan. Kay Jay Sonsa. Diba? Okay, dumako naman tayo dito. Saglit lang po ha. Dito. Ay, ba't natatanggal? Ayan, dumako naman po tayo dito kay Alpotera, ang hinilikopter ni Digong. Ito naman po, tungkol kay Ramil. Ito po ha, sandali, basahin natin. Sandali lang ha. Ito po, marami nagtatanong, sandali lang. Marami nagtatanong kung kilala ko si Ramil. Sabi ni Alpotera, yung helicopter to ni Digong. At ito lang po yung babae na may hubot-hubad na picture ni Digong. Nakakaya ng sikmura niya. Okay? Ito marami nagtatanong kung kilala ko si Ramil na di umano'y dating PSG ni PRRD. Ang sagot ay hindi. Never ko nga siyang nakita or nakasama. Hindi naman sa kanya eh. Bobo naman nito. Di ba? Ang bobo naman nito. Never ko nga siya nakita. Pangalawa, when PRRD won in 2016, yung senior security ni PRRD na policeman ay binigyan na lang ng ibang assignment with the first family. Why? Dahil ang qualified lamang na maging PSG ng Pangulo ay need nakapagtapos ng BIP protection course. Hindi naman siya kay Duterte. Bobo mo naman, Alpotera. Why? Kahit matagal ka na bilang security aide, hindi ka pwedeng mag-duty unless nag-schooling ka muna ng 3 months in order to become a PSG.
Ano to? Bobo po? Oh, si Ramil na hindi nga officer, hindi PM mayor, kaya't sobrang labo ng kwento niya dahil alam ng lahat na sobrang strict ng PSG pagdating sa seniority at qualification. Ano ba sinabi? BPPSG. Hindi naman Presidential Security Guard. BPPSG. Wag bobo, Alpotera, ha? Bilang isang civilian employee na madalas makalubilo ang uniform personnel from time to time, wala po kaming acknowledge o idea kung sino si Ramil o kung ano siya at salungat po ito sa sinasabi niya sa sworn statement niya. Oh. Tapos, sabay post po ng ito, sabay post niya po na ito. Ayan po. Ito po ang pinagpipiestahan nila. VIP Section E Ferdinand Romualdez. Ayan po. Kundi ba naman ng bobo ng mga to? Diba? Dinadivert nila. Napakanana naman daw ni Romualdez to. Napaka-bobo talaga ng mga to. At dahil dyan, Alpotera, ikaw, asikasuhin mo na lang yung pagpopondo mo sa vlogger. Tanda mo, Alpotera, pera ng taong bayan yan, ha? Pera ng taong bayan yan, ginagastos mo sa mga vlogger. Ha? Dahil ang homeworld na halos kalahating bilyon ang ghost project nyo. Kaya pera ng taong bayan yan ginagastos mo sa mga ngongo mong vlogger. Ha? At dahil dyan, syempre, eto na po, itutuloy ko na ang aking mga screenshot sa Facebook na tinumba ng mga DDS na mga tanga. Itutuloy ko na yung screenshot. Eto na po yung 2021. The beauty and brain Lady Mayor of Davao has firmly stated that if eventually elected Vice President come 2022, the office of the President of the Philippines will be powerful office, significant enough to enforce and implement the will of people. Ayan, no? Okay? Ayan na, Ayan kasama niya si Ramil, Sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo. Ano? Sabi ko sa inyo, na-screenshot ko nga eh. Ayan Pilipinas RAM. Ayan na. Yung t-shirt dito, RAM, Easy Pilipinas. Ayan si Sarah, 2021, may post-pandemic pa tayo niyan. May post-pandemic pa tayo. Ayan, ang sakit mga DDS, kahit i-report nyo yan. Eto pa, hindi pa tayo tapos mga DDS. Eto pa, eto, alam mo paano ko may edit yan. Tignan mo may tsura ni Sarah, mukhang luga pa dyan, paano may, paano hindi daw kilala? Hindi daw kilala si Ramil, tignan mo mukhang luga pa si Sarah, piyona pa, wala pang confidential panretoke, sabi ko sa inyo, kahit i-ano nyo, mga luga, kahit didelete nyo, nasa akin lahat, pati certificate. Ramad Riaga post. Ayan, Ayan, anong hindi kilala? Anong hindi kilala? Mga tanga. Anong hindi kilala? Ito pa. Ayan,
Oh, oh. Just telling her, sinabihan daw ni Ramil, that I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate for the 2022 presidential race. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Alak ng wedding naman o. Ano ba to mga DDS? Di ba deleted na to? Di ba deleted na to? Deleted to eh. Anak ka ng po. Pero meron tayo no. Ba't kaya meron tayo nito? Deleted na to eh. Oh. Deleted na to eh. Oh. Ayan no. Hindi nyo makikakilaya no. Ayan no. Madriaga Farm 2023 isip. Ayan Madriaga Farm. Isa sa mga nagka-problema ay Harry Roque. Oh. Isip Pilipinas. Alang nga namang i-edit ko yan. Ayun pa, isip oh. Oh. Ayan oh, isip. Ayan oh. Alam nga naman may i-edit ko yan. Anak ka ng po. Oh. Yan sinasabi ko sa inyo. Na konektado si Ramil sa ayaw at sa gusto nyo kay Sara. At saka maghintay kayo. Sumasagot si Ramil sa kulungan. Akala nyo yata hindi siya pwede magsalita eh. Pwede siyang magsalita, may abogado siya eh. Anak ka ng po. Oo. Tapos ang karir nyo dito, sabi ko sa inyo. Ano pa gusto nyo? Ha? Marami pa dito. Oh, ayan oh. Oh. 2021, umabot niya ako sa 2019 eh. Hanggang 2019 nakuha ko. 2019, 2020, 2021, 2022. Kala nyo ha? Oh, ito na yung part ng mga screenshot na nakuha ko. Running or not, I am for Easy Pilipinas. Ayan oh, 2022 and beyond. Do good, be well, all you red, blue, pink, and green. Oh. Anak ka ng po. Oh. Mayor Inday Sara. Oh. Ayan oh. 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 Baka sabihin nyo na naman, in-edit na naman, oh. Oh. Ayan oh, paano ko may edit yan? Oh. Oh. Sabihin nyo, hindi yan si Ramil. Ibang Ramil yung inaano nyo. Tanga ka pala, sasot eh. May betlog ka, kunyari ka pa eh. Yung sasot, kunyari ka pa, no? Apakabobo mo eh, no? Masita ka eh, pero hindi mo masita yung betlog mo tsaka yung ethics mong pinapasok mo sa puwet mo eh. Anak ka ng po. Diba? Diba si Sasot? Eh, ikaw talungin ka namin. Ha? Oh, anong amoy nung ethics mo pag pinasok mo sa puwet mo? Paano mo nakakaya yon? Ha? Bago asikasuhin mo to mga fake news mo, asikasuhin mo muna kung paano matatanggal yung ethics mo. Kasarian mo, fake news ka eh, hayop ka eh. Asikasuhin mo muna yung ethics mo. Anak ka ng po. Diba? Bago ka mang bola, make news, kasarian mo, fake news eh. Papanggap ka eh, pag ganun-ganun ka pa, nagbibis, ano ka pa. Pag tinawag kang lalaki, ayaw mo. Ang arte-arte mo. May ethics ka naman, be proud. Lahat tayo may ethics, boy. Patayin mo si BBM. No joke. Lakas makasita ka, alam mo walang ethics. Diba? Bago ka manita, siguraduhin mong wala ka ng ethics. May ethics ka, boy. Nasa puwet lang. Anak ka ng po. Diba? Angas na itong ano na to. Pesting yawa na to. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno.
dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala,
Baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung upo sila. Baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga